we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem, baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ilang lugar sa downtown Dagupan binaha dahil sa nasirang tubo ng tubig na tinamaan ng road construction. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy. Joan? Chris, pasado alas 9 pa raw ng umaga nang maranasan nga itong pagbaha dito sa MH Del Pilar sa Dagupan City matapos ngang aksidenteng mabungkal o masira nga itong tubo ng Pamana Waters ng excavator ng ginagawa ngang drainage system dito sa lugar. Well, kanina umaga pa na-experience yung ganitong klaseng traffic flow dito sa lugar. Kung makikita natin, Chris, no, halos hindi umuusad, mabagal itong mga sasakyan na dumadaan dito sa may MH Del Pilar Street. Dito naman sa ating kinaroroonan, Chris, medyo mababaw na yung tubig. Pero dun sa pinakadulo, dito sa ating area kasi hanggang bukong-bukong itong tubig. Pero dun sa may dulo, kung saan nga naroon itong nasirang pipe, ay aabot pa raw sa may kalahati ng binti itong ang level ng tubig. Pinapayagan namang dumaan ang mga sasakyan, especially mga light vehicles. Kung makikita mo, may mga tricycle, may mga jeep pa rin dyan, may mga private vehicles. Pero may ilang mga motorista, especially yung mga motorcycle drivers na hesitant lang dumaan dahil bagamat hanggang sa may kalahati ng binti lamang nga itong level ng tubig o baha, ang problema kasi, Chris, kapag dumadaan itong mga sasakyan na ipupush itong tubig, kaya tumataas din itong tubig sa lugar. Kaya medyo delikado raw sa kanila, baka malagyan pa raw ng mga tubig itong mga piyesa o mga bahagi nga ng kanilang motorsiklo. Isa pa sa problem, Chris, nga dito sa situation sa may MH Del Pilar Street is yung mga dumadaan, yung mga residente, yung mga pedestrian. Kasi itong tubig dito sa lugar, hindi medyo marumi. So hindi mo talaga ma-identify kung yung dinadaanan mo ay well elevated pa o pantay-pantay pa ba itong elevation o baka pag humakbang ka medyo mababa itong ang elevation. Kaya dapat ingat-ingat din sa paglalakad dahil delikado rin. Hindi mo makikita kasi yung elevation ng kalsada. Ayon naman sa Pamana Waters, Engineering Office ng LGU ng Dagupan City, maging ng DPWH, nagsasagawa sila ng coordination bago nga itong pagbubungkal o pagsasaayos nga ng drainage system para malaman kung saan located itong mga pipelines. Pero aksidente lang daw yung nangyari at aksidenteng nabungkal, nasira nga itong pipeline. Nandito na yung mga kawaningan ng Pamana Waters para ayusin nga itong tubo. Hindi repair ang mangyayari, kundi replacement. At inaasahan daw na overnight na ayusin itong nasirang tubo o papalitan itong nasirang tubo nang sa ganun nga maging maayos na itong sitwasyon dito sa lugar. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Drought-resistant crops itinanim ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa kakulangan naman ng patubig bunsod ng El Nino. Sudan sa report ni Joan Punsoy. Nasa 1,265 hectares lamang na sakahan sa Mangaldan, Pangasinan ang natamnan ng palay ngayong dry season. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nag-uumpisa ang dry season mula Nobyembre hanggang Marso. Kaya yung mga target namin farmer ay yung may mga water pump at saka matubigan ng irrigation para po hindi sila magkaroon ng problema sa alam natin na panahon ng El Nino. Sa record ng tanggapan, tuwing wet season, may kabuang 2,066 hectares na sakahan ang natatamnan ng palay. Ibig sabihin na sa 801 hectares ang hindi natamnan ng palay ngayong dry season dahil sa kawalan ng patubig bunsod ng El Nino. Pero drought-resistant crops ang nakatanim dito, gaya ng mais, munggo, mani at pakwan. Pagkatapos ng anihan sa dry season, asahan daw ang kaunting supply ng bigas na magmumula sa bayan. Talagang kukulangin
tayo ng supply, kaya nga po mayroong mga ating kalapit province or munisipyo na yung kaya nilang ambag din sa atin yung parang makakuha ng ating makabili tayo sa kanila. Yung forecast po natin ay nasa drought condition tayo hanggang April. Samantala, pina-fast track na ng Agriculture Office ang pagbibigay ng fertilizer discount voucher sa mga magsasaka ngayong dry season. Nasa 1,000 magsasaka ang target na mabigyan hanggang Marso 2024. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng shear line pero magpapatuloy ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa malamig na hanging amihan at mainit na easterlies o yung hangin na galing sa dagat Pasipiko. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino at Aurora. Ang natitirang bahagi naman ng bansa dapat ding maging maingat sa mga biglaang pag-ulan. Mga negosyo sa Calasiao, Pangasinan tinututukan ng Economic Enterprise Office ng LGU dahil sa last-minute renewal ng business permit. Narito ang report. Nagsimula ang renewal ng business permit sa Calasiao, Pangasinan noong January 2. Nasa 2,453 na negosyante ang target ng Economic Enterprise Office ng LGU, pero mahigit 200 pa lamang na negosyante ang nag-renew ng business permit. Ever since naman mahilig ang mga Pilipino ng last minute kung kailan deadline saka sila nagdadagsa. Pinakatinututukan umano ng tanggapan ang mga negosyante sa pamilihang bayan na taong-taong last minute kung mag-renew ng business permit. Nagsasagawa na raw ng stall visitation ng Market Division para mapaalalahanan sila sa kanilang mga responsibilidad. Fish vendor, mga vegetable, yung mga maliliit. Wala maliliit kasing business yun. Wala pang babayad, hindi nakaipon or nagagastos nila sa pang-araw-araw na pangangailangan din. Sa ngayon, wala pang abiso kung extended ang araw ng renewal of business permit. Mananatili sa January 20, 2024 ang deadline ng renewal ng business permit. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng paboritong ipon o isdang maliliit na mga Ilocano pumapalo pa rin sa 450 pesos ang kada kilo kahit patapos na ang panahon nito. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Mula sa dating hilera, bilang na lamang ang nagbebenta ng ipon o maliliit na isda sa vegan public market. Pumapalo pa rin ang presyo nito sa 450 pesos kada kilo. Ngamno agado bumabamo ti presyo. Ngamno awan tumanen, agpangatumanen. Tatangin tita kamo sa ado kay Basitan iso nga agmentin di 450 nga presyo. Nitong nakaraang weekend, umabot pa sa 600 pesos per kilo ang presyo nito. Pero kahit mahal, bumili pa rin si Victoria. Masarap daw kasing isigang, lalo na kapag presko o bagong huli. Lang kami naunay agruwar, manmano lang agruwar. Huling buwan na ng panghuhuli ng ipon at muli itong ipagbabawal ng 7 buwan na off-season sa lalawigan. Alinsunod sa pinatutupad na provincial ordinance. Ang bawal na paghuli ng isda ng ipon na yan ay buwan ng August at saka February. So yung open para sa kanila ay September up to January. Nakamonitor ang autoridad kapag off-season. Maaaring maharap sa penalty ang sinumang lalabag sa ordinansa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binaha ang ilang kalsada at tulay sa Basco, Batanes dahil sa malakas na ulan. Naka-alerto Ivy Hernando. Nakaranas ng malakas sa pagulan kahapon ng hapon sa Basco, Batanes. Sa video na ito nakuha ni Alberto Kaan, makikita ang malakas na ragasan ng baha sa kalsada. Nagpapatila lamang daw siya ng ulan nang biglang rumagasa ang baha at maanod ang tricycle na nasa video.
Itinali raw niya ito sa poste upang hindi tuluyang maanod. Nung tuwara ko, wala na yung ulan pero yung malakas pa rin. Umabot raw na hanggang bewang ang baha. Sa ibang bayan naman po ulan pero sa lang, mahina lang po. Hindi ka tulad dito sa Paso na biglang buhos ang malakas. May mga certain areas po doon sa mga outskirts ng Basco Town proper na medyo hindi maganda ang drainage system. Siguro ganon. Tapos nabara lang ng konti, ayan naharang na po yung tubig kaya po nagkaganon dahil sa sobrang lakas ng ulan. Posibleng nakadagdag din daw sa biglaang pagbaha ang mga putik na galing sa bundok. Wala pang isang oras, humupa rin ang baha pero nag-iwan ng putik sa mga kalsada. Agad naman na nagsagawa ng clearing operation ang DPWH at BFP. Sa social media post ng Batanes PD-RRMO, isang localized thunderstorm ang sanhi ng naranasang pagulan sa lugar. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Hinigpitan ang pagbabawal sa pagpasok ng mga outsider sa Mangaldan National High School dahil sa mga insidente ng cutting classes. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Sa isang cellphone video, makikita ang ilang estudyante na nag-over the backod sa Mangaldan National High School. Ilan lamang daw ito sa estudyanteng nagka-cutting classes. Nakasubmit yung pangalan nila sa guidance. So ang ating mga guidance counselors naman ay handa para tugunan kung ano po yung kinakailangang gawin para sa mga estudyanteng katulad nila na mahiling mag-cutting classes, mag-over the backod, nagubuli. Mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng paaralan ng pagpasok ng mga outsider. Sila raw ang nangihimok sa mga estudyante upang mag-cutting classes. Sa pamamagitan nito, mababawasan kahit papaano ang bilang ng mga estudyanteng lumiliban sa klase. Isa rin sa ipinatutupad ang pag-i-issue ng vehicle pass o gate pass bago makapasok sa paaralan. Sila po ay sisitahin ng ating mga security guard, maglalagbok po sila at aalamin kung ano yung dahilan o ano yung purpose nila kung bakit sila ay papasok sa ating paaralan. Agree kami doon kasi para naman yun sa mga anak din namin na pumapasok dito sa Manghay, kailangan maging mahigpit din sila kasi hindi mo rin masabi ang disgrasya. Kasi siyempre nasa loob yung mga anak namin para mayroon din, pagdating ng mayroong madisgrasya, alam namin kung sino yung hindi namin. Okay lang naman po na yung patakaran po nila na para din po sa amin yung para iwas aksidente po sa labas. Ganun. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, Veterans Ward binuksan sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Silipin sa report. Formal nang binuksan ng Veterans Ward sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Layo ng pagbubukas ng Veterans Ward sa R1MC na mapabilis ang pagpapaabot ng nararapat na serbisyong medikal para sa mga war veteran. Unang-una, napakarami nating veterans ngayon. And aside from that, maraming nagpapakonfine and they should be secured with a hospital bed. Kasi nga kulang ang hospital bed natin dito sa hindi lang sa buong Pangasinan, sa buong Pilipinas. Kaya kailangan meron tayong specific ward para sa mga veterans natin. Ayon sa PVAO o Philippine Veterans Affairs Office, aabot sa 24 na veterans ward ang target na buksan sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Bahagi raw ito ng pagbibigay pugay sa naging kontribusyon ng mga war veteran sa pagkamit ng kalayaan sa bansa. Tiniyak ang dekalidad na healthcare services para sa mga veterano. Malaking tulong to dito sa veterano, lalo na malayo kami sa Maynila at maraming mga veterano na dito na nakatira sa India. So since na tinay ko na dito, malaking bagay ito sa amin. Gusto namin kasi i-diffuse o i-widen ang expand ang coverage ng medical care para sa mga veterans natin. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Diarrhea outbreak idineklara na sa Baguio City. Ang detalye ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, hanggang sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas sa bilang ng diarrhea cases dito sa lungsod ng Baguio.
Idiniklara na ang acute gastroenteritis o diarrhea outbreak sa Baguio City. Hindi na raw pangkaraniwan ng diarrhea cases sa lungsod. Noong 2022, 20 kaso lang ng food and waterborne diseases ang naitala sa Baguio City. Umakyat ito sa 34 noong 2023, malayo sa mahigit 1,600 cases na naitala sa loob lamang ng halos 3 linggo. I would like to declare, officially declare, that we have an outbreak of gastroenteritis. Kabilang sa mga tinamaan ang 14 na miyembro ng pamilya Kerubin mula sa Rizal na bumisita sa Baguio nitong nakaraang holiday season. Dinala sila sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagdudumi. Kwento ng isa sa kanila na si Mary Grace, umakyat sila sa Baguio noong January 5 at kumain sa isang food establishment. Service water daw ang kanilang ininom. Matapos nilang maospital, nakauwi na rin daw ang pamilya Kerubin. Pero ang ilan sa kanila, nakararanas pa rin daw ng pananakit ng tiyan. Ang hirap umuwi. Lahat ng stopover ng may CR sa ano. Kasi ang tagal ng biyahe namin eh. Umabot kami talaga ng 5 hours kasi lahat ng stopover, tumitigil kami kasi lahat nagpupupo. Ang ilan pa sa mga pasyente ay mula sa Itogon na kumain sa ilan pang food establishment sa Baguio City. Ayon kay Mayor Magalong, maging siya at ilan sa kanyang mga kaanak at kaibigan ay tinamaan din ng diarrhea. Nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas sa kaso ng diarrhea. Malawakan at malaliman ang investigasyon ng City Health Services Office. Pangunahing tinitignan ng posibleng kontaminasyon sa tubig. Mahigit 300 establishmento at kabahayan ang kukuhanan ng water sample para sa water testing. We will be up on our toes and doing a lot of water testing. And actually, we are now from the meeting with the mayor this morning. We are now partnering with the BCPO to help us also do the water testing as fast as we can, so that we can screen the water, and if it's positive, then we will now subject it to bacteriological examination. Nakahanda naman daw ang mga paggamutan sa lungsod sakaling tumaas pa ang kaso ng diarrhea. Kaya naman ng mga hospital ito na i-accommodate since hindi naman sila nagtatagal usually sa mga hospitals. Oo, karaniwan kasi OPD. Hanggang sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng water tests. Pero habang hindi pa lumalabas ang resulta, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom ng tubig mula sa mga gripo. Chris, sa mahigit 1,600 diarrhea cases, karamihan dyan ay mga turista na namasyal sa lungsod ng Baguio ng holiday season. Base na rin yan sa monitoring ng Health Authority. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio, nakatakda naman daw silang magbigay ng medical assistance sa mga apektadong turista. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinimulan ng ayusin ang gymnasium ng isang paaralan sa Dagupan City na nakitaan ng bitak dahil sa lindol noong 2022. May ulat si Claire Lacanilaw. Sinimulan ng ayusin ang gymnasium sa Judge Jose de Venecia Senior Technical Vocational Secondary School sa Barangay Bolosan, Dagupan City. 2022 nang makitaan ng mga bitak ang pundasyon ng gym dahil sa naranasang lindol. Pinondohan na nga abot sa 9 million pesos mula sa lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng gym. Sobrang adjust kami na parang malayo yung pagtitrainingan namin, ganun. Which is maganda naman na yung sinabi sa amin. Nai-excite nga po din po kami na maganda yung kakalabasan ng court namin. Mahirap po kasi po hindi po kami nakakapag-flag ceremony. Tapos minsan po dito masigit po. Minsan mga ibang grade na lang po nagkakapag-flag ceremony. Po, masaya po ngayon kasi nagagawa na maabutan po namin pag graduation po namin. Sa ngayon, nagsasagawa muna ng classroom-based flag ceremony habang inaayos ang gym. Sa flag ceremony naman, bale, selected din by grade level, pero yung limited lang. Tapos yung iba sa classrooms na. Parang classroom-based na yung aming flag ceremony. Ayon sa pamunuan ng paaralan, target na matapos ang proyekto sa Agosto. Nung natanggal itong covered court kasi mainit, so hindi kami makapag-practice ng mga sports team namin at saka mga school event. Kapag natapos yan siguro ay siyempre hindi lang school ang makikinabang, pati community. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.
Sa ibang balita, imahe ng poong itim na Nazareno inilibot sa mga simbahan sa Binmalay, Pangasinan. Narito ang report. Nakiisa ang parokya ng Jesus Nazareno ng Barangay Dulag, Binmalay, Pangasinan sa pagdiriwang ng araw ng poong itim na Nazareno. Nagsagawa ng traslasyon ng imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang imahe na galing pa sa Quiapo ay inilibot sa 4 na barangay kabilang ang Amancoro, Balogo, Basing at Dulag. Nagkaroon ng misa pagkatapos ng prosesyon. Aabot sa 3,000 deboto ang naghintay sa kalsada upang masilayan, mahawakan at may panalangin ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay sa isinagawang posisyon ng replika ng imahe ng itim na Nazareno sa City of Ilagan sa Isabela. Nakapaa ang ilang debotong nakiisa sa prosesyon bilang tanda ng kanilang malalim na debosyon at pananampalataya sa mahal na poon. Isang misa ang idinao sa temporary chapel sa San Lorenzo Ruiz Shrine sa Bangged Abra bilang paggunita sa araw ng poong Nazareno. Ayon kay Bishop Leopoldo Hausian ng Diocese ng Bangged, ang selebrasyon ay sumisimbolo ng pag-asa mula sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Matapos ang misa, iprinosesyon ang replika ng poong Nazareno na nilahukan ng mga deboto. Ilan sa kanilang panalangin ay ang kaligtasan mula sa iba't ibang kalamidad, paggaling sa sakit at ang payapang komunidad. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Na-recover ng Bureau of Customs ang mahigit sa 100 million pesos na halaga ng shabu sa isang shipment mula sa Estados Unidos. Sundan sa report. Nasamat ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Clark ang isang shipment na naglalaman ng hinihinalang shabu. Idineklara bilang brochures ang 3 shipment na nagmula pa sa Texas, Pennsylvania at Illinois, USA. Nang ipadaan sa physical examination, tumambad sa mga otoridad ang pake-paketeng naglalaman ng hinihinalang shabu. Aabot sa halos 15,000 gramo ng shabu o nasa 103 million pesos ang halaga ng nakuha mula sa mga parcel. Pinatawan ng warrant of seizure and detention ng shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act in relation of RA 9165. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sugatan ang 3 lalaking sakay ng motorsiklo matapos sumemplang sa kalsadang sakop ng Barangay San Ramon, Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang driver na nooy na sa impluwensya ng alak pati ang 2 angkas. Wala rin daw suot na helmet ang mga biktima nang mangyari ang aksidente. Inimpound ang motorsiklo matapos madiskubring hindi rin ito rehistrado sa LTO. Patuloy na pinaghahanap ang isang ginang na nalunod sa dagat na bahagi ng Barangay Matawid, Dingalan, Aurora. Kinilala ang biktima na si Flor de Luna Tenorio, residente ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa pamangkin ng biktima, nagpakuha pa raw ng larawan ng kanyang tiyahin sa mabatong bahagi ng dagat bago mangyari ang insidente. Tinangka raw sa gipin ng biktima pero mabilis daw siyang tinangay ng alon. Nananawagan ang mga kaanak sa otoridad na tulungan silang mahanap ang katawan ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, ilang taga Ilocos Norte kumasa sa Ipon Challenge ngayong 2024. Ang detalye sa report. Kilala raw ang mga Ilocano sa pagiging masinop sa pera at matyaga sa pag-iipon, kaya naman ang ilan kumasa sa Ipon Challenge ngayong 2024. Ayon sa negosyanteng si Aling Jesusa, malaking tulong daw ang pag-iipon sa kanilang mag-asawa upang may pandagdag sa gastusin sa susunod na taon. Itinatabi raw ang extra na kita sa pagnenegosyo. Every year nga arami din mga asawa dito ma'am tapno na in case of emergency kita madukot na malaking tulong po sa pamilya namin ganun. Ayon sa isang financial advisor, importante raw na may nakalatag na plano o goal sa pag-iimpok. May iba't ibang formula rin daw sa wastong pagtatabi ng pera. Before ka mag-spend, before ka mag-save, before ka mag-invest, you ask yourself first, what is your financial goal? Actually, others would suggest yung 50-30-20 budget rule. 50% will go to the needs, then 30% sa wants, 20% sa spending. Pero others would also suggest na ang 50% dapat napupunta sa savings. Tama, oo. Gaya nga ng sabi ko kanina, depende po ito sa priority and financial goal natin. Samantalang, mabenta naman daw ang iba't ibang klase ng alkansya dahil marami ang nais mag-ipon. Ay, sa panahon ngayon, mabenta na po ngayon ang piggy bank kasi maraming gustong mag-ipon. Anumang klase ng alkansya, basta't may tamang mindset sa pag-iimpok, tiyak na hindi mawawalan ng huhuguting pera. Kasama si Reynold Velasco,
Gab De Luna, 1 North Central Luzon. 2 taong gulang na mini version ni Heart Evangelista at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ating kilalanin sa report. Cute and fashionista, ito ang 2-year-old na si Baby Eunice o mas kilala bilang Inday Eunice mula sa Porac, Pampanga. Gamit ang mga pinagtagpi-tagping tela at mga kagamitan na makikita sa bahay ni Mama Rochelle, nagtatransform si Inday Eunice bilang Mulawin, Orduha at Jezebel. Kwento ng ina na si Rochelle, nagsimula ang dress up na ito mula nang ipanganak si Inday Eunice. Kada buwan, nagpo-post ng picture ang ina gamit ang mga DIY costumes ng anak hanggang sa mag-trending at naisipan nila itong i-vlog para i-share sa kanyang mga kapwa mommies. Maraming na-inspire, kaya na-inspire din po ako sa kanila na gumawa pa ng more DIY costume para din to sa mga nanay na gusto din photoshoot ang anak nila at gusto nila nang gawa ng magandang outfit. Fun favorite sa mga ginaya ni Inday Eunice, ang golden casual dress at golden utensils outfit na sinuot ng fashion icon na si Heart Evangelista. Hindi rin mawawala sa listahan ang recent version ni Inday Eunice sa national costume ni Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. Ayon kay Mami Rochelle, budget-friendly ang mga ginagawa niyang costume para sa anak. Sa katunayan, hindi raw tataas sa 500 pesos ang nagastos niya sa paggawa ng ginayang DIY national costume. Sa mga artista talaga, nagbe-base po ako sa look, yung costume na yon. Payo ni Mami Rochelle sa mga kapwa niya mommy, hindi kailangang gumastos na malaki sa pagbibihis ng mga anak, kailangan lang pairalin ang diskarte at pagkamalikhain para ma-enjoy ang mga baby. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.